Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at manonood. Miyerkules po muli ka-14 ng Disyembre sa taong 2016 at 11 araw na lang, Pasko na. Kaya muli nagbabalik ang DepEd Hour upang maghatid ng mga huling pangyayaring mula sa iba't ibang paralan ng Sangay ng Kabanatuan. Ako po si Harold Mejia. At ako naman si Cesar Espiritu. Makakapiling nyo ngayong gabi upang maghatid ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang programa, proyekto at pangyayari sa Sangay ng Kabanatuan. Sa ating panel discussion ay makakapanayam natin ang mga nagsipagwagis sa Regional Science Fair mula sa Marciano del Rosario Memorial Integrated High School. Kikilalanin po natin ang ilan sa mga taong nagdadala ng mga karangalan sa ating sangay, partikular sa larangan ng agham sa pamangasiwa ni Tagamasipal Sangay Romeo Hipolito. Sa ating teritoryo naman ay itatampok po natin ngayong gabi ang unang module sa signaturang Araling Panlipunan para sa Season 7. Sa module pong ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Troy Reyes Santiago ng Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School. Nakatalakay sa aralin tungkol sa unang yugto ng imperialismong kanluranin. At upang makapiling na natin ang ating mga panauhin sa gabi ito, tunghayan na po natin ang hanay ng mga balita. Regional Management Committee meeting at Christmas party ng mga schools division superintendent sa buong rehiyon ay sinagawa sa Sangay ng Kabanatuan. Tatlong pampaaralang pahayagan ng Sangay pasok sa top 10 sa Regional School Paper Competition. Kampanya sa BAW CE, pinigting ng mga mag-aaral at magulang, nabigyan ng bagong kaalaman. MRMNHS nagplano at nakiisa sa kampanya kaugnay sa BAW CE. Forum at seminar sa mga kababaihan isinagawa sa pagdiriwang ng BAW CE Week sa BCES. School evaluation isinagawa sa VCES, mga urban gardens at school forms, BINU-CC. Chua Pahe umataw sa 2016 YMCA National Academic Olympics. Seminar workshop on learner-centered learning and creation of instructional materials for K-12 classroom instruction, tagumpay na ibahagi ng SciHi para sa School-to-School Partnership Program. At sa detalye ng mga balita, magkasunod na idinaos kahapon sa Harvest Hotel ang Regional Management Committee meeting at Christmas party ng lahat ng superintendents sa buong rehiyon. Umaga-umaga pa lang ay abala na ang mga kawani sa pangunguna ni Superintendent Ronald Rason ang pagsalubong sa mga tagapamanihala mula sa iba't ibang sangay ng rehiyon. Tatlo pa para sa kanilang agahan na inihanda sa bulwagan ng mga guro sa tanggapang pansangay. Pagkatapos ng agahan ay isa-isa ng tumulak ang mga tagapamanihalang pansangay sa Harvest Hotel kung saan sinulubong sila ng masisiglang tugtugin mula sa rondalya ng Mayapyap National High School. Pinangunahan ni Regional Director Malcolm Warma ang pagpupulong kung saan tinatalakay ang iba't ibang usaping may kinalaman sa pamamahala at kapahanan at kagalingan ng mga guro, kawani at sangay sa buong rehiyon. Pagkatapos naman ng tanghalian na inisponsoran ng pamahalaan panunsod, kasunod na idinaos ang Christmas party ng Class o Central Luzon Association of School Superintendents. Sa naturang pagsasaya ay sinagawa ang maikling palatuntunan kasama na ang pagpapalitan ng regalo, tsikahan, kantahan at palaro na nagsilbing stress therapy para sa mga tagapamanihalang pansangay. Ito ang kauna-unahang pag-host ng isang regional fair ni Superintendent Roson mula noong siya ay hirangin bilang pang-14 na tagapamanihala ng DepEd Kabanatuan. Sa larangan naman ng pangrehiyong kompetisyon, tatlong pampaaralang pahayagan ng sangay ang pumasok
sa top 10 sa katatapos na evaluation sa Regional School Paper Competition kamakailan. Kasama sa 3 pampaarang pahayagan ng kampo ni Alan David Valdez ng Campini Elementary School na kumopo ng 10th place sa editorial page, 7th place sa science page, 5th place sa sports page at 4th place sa features page upang tanghaling 5th place overall. Tumungay din ang graders ni Alfredo Esteban ng Wesleyan University Philippines Elementary Department ng 8th place sa news page at 1st place sa editorial page upang tanghaling 10th place sa overall standing. Nakasungkit naman ng 2nd place sa news page ang bagong pasok na pampaaralang pahayagang Barlisians ni Miluzon Valdez mula sa Barlis Elementary School. Wala namang pumasok sa top 10 na pampaaralang pahayagan sa sekundarya mula sa 5 entries ng sangay. Ayon sa taga-Masipan Sangay sa Media at Journalism na si Glenn Agustin, nag-improve na ang performance ng sangay sa school paper competition dahil may 2 nang nakasama ang ilang taon nang nagsosolong kampo sa pagsungkit ng karangalan. Dagdag pa ni Agustin na kailangang pag-ibayuhin ang pagsasanay sa mga school paper advisors para sa pagbuo ng dyaryo at sa pagsulat ng artikulong dekalidad. Kaugnay nito, ikinakasa na ni Agustin ang pagsasanay ng mga school paper advisors sa darating na bakasyon. Para naman sa kapakanan ng mga kababaihan, binigyan din ni PO3 Rian Loresco ng WCPD investigator, Cabanatuan City Police, ang mga mahalagang hakbangin kung paano makakaiwas sa mga karahasan ang mga kabataan at kababaihan. Sa isinagawang simposyum sa bakuran ng paaralan ng Kalibambangan Integrated School noong Lunes, 12 ng Disyembre taong kasalukuyan bilang bahagi ng isang buwan ng pagdiriwang ng Violence Against Women and Children o BAWC. Ipinaalam ni Loresco sa lahat ng nagsidalo ang mga dapat tandaan sa mga karapatan na mayroon sila. Ayon pa sa kanya, hindi dapat pairali ng takot kung sakaling sumailalim sa matinding sitwasyon, bagkus ay alamin ang mga hakbangin kung paano malulustan ito sa legal na pamamaraan. Ang naturang pagkukulong ay bahagi pa rin ng pagpapaigting ng pamahalaan sa mga karapatan ng mga kabataan at ng kababaihan na tinututukan upang mas maging ligtas at kapakipakinabang na mamamayan ng bansa. Sa inisyatibo ng School Guidance Coordinator na si Annalyn Rivera at sa pamamatnubay ng punong guro na si Doris Ocampo ay naging makabuluhan ang naturang pagtitipon. Alin sa atin ang ulat na ito ni Cesar Ray Pascual Espirito, DepEd Media Bureau, member ng Kalibambangan Integrated School. Sa usaping VAWC pa rin, iba't ibang programa ang pinlano at isinagawa sa bakuran ng Marciano del Rosario Memorial National Integrated Senior High School bilang pagkilala at pakikiisa sa kampanya upang mawakasan ang maraming uri ng pang-aabuso sa kababaihan at mga bata. Sunod-sunod na mga gawain ang naisagawa ng paaralan mula November 25 hanggang December 12. Ilan sa mga ito ay pagsuot ng kulay kahel na damit at pagpapakuha ng litrato na may iba't ibang pahayag kaugnay sa tema ng kampanya na Violence-Free Community Starts With Me, paglikha ng mga poster at slogan. Sa pagtatapos ng mga araw na inilaan para sa kampanya, ay nagdaos ang paaralan ng isang mass parade at pagkatapos ay pinanood ang inihandang pantomime o creative dance presentation na nagmula sa bawat antas ng mga mag-aaral na nagbigay diin sa mga uri ng pang-aabuso na nangyayari sa kababaihan at mga bata sa kasalukuyang panahon. Ang pagpaplano at gawang ito na isinagawa sa paaralan ay pinangunahan ng mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao o ESP, tagapag-ugnay sa ESP na si Ginoong Francis De Aro, dalawang isa sa ESP, Ginang Myra Flor Mendoza at ni Ginang Rosario Soriano na punong guro 3 ng paaralan.
Ayon kay Mendoza, ang mga gawain ito kaugnay sa kampanya upang mawakasan ang pang-aabuso sa kababaihan at mga bata ay isinagawa upang mamulat ang lahat na marami sa kasalukuyan ang nagiging biktima ng pang-aabuso. Idinagdag pa ni Mendoza na hindi nararapat na manatiling walang kibo ang mga kababaihan, bagkus ay dapat na lumapit sa kinauukulan upang mabigyan ng solusyon ang kanilang mga problema at mawakasan rin ang pang-aabusong ginagawa sa kanila. Ang balitang ito ay hatid pa rin sa atin ni Daryl John Cacananta, DepEd Media Bureau Member mula sa Marciano del Rosario Memorial National Integrated High School. Sa kaugnay na pangyayari tungkol sa karapatan ng mga kababaihan at mga bata, nagsagawa naman ng forum at seminar sa bakuran ng paaralang elementarya ng Valley Cruz kahapon, alas 6 ng Disyembre, ng Disyembre na alas 9 ng umaga, alinsunod sa DepEd Memorandum Number 174 Series 2016 o Conduct of 2016 Annual 8-Day Campaign to End Violence Against Women and Children. Nagsilbing tagapagsalita ang mga kapulisan mula sa Cabanatuan City Police Station sa pangunguna ni Police Inspector Jacqueline Gahi. Tinalaki niya ang mga karapatan ng mga kababaihan at ang kanilang mga aksyon na dapat gawin sakaling ang mga kababaihang nagsipagdalo ay biktima ng pang-aabuso. Binigyan pa si niya ang mga uri ng pang-aabuso at ang mga pamamaraan upang maiwasan ito. Layunin ng sabing seminar na mapataas ang antas ng kaalaman ukol sa bausi ng mga kababaihan, partikular ng mga magulang at tagapangalaga ng mga mag-aaral sa BCES. Ayon naman sa mga nagsipagdalo sa pangunguna ng SGC Chairman Eunice Fermina Rovizo at DPTA President Jerry Joy Miranda, ay labis na naging kapakipakinabang at kinapupulutan ng kaalaman nilang mga magulang at kababaihan ang isinagawang seminar para sa kanila. Ang ulat na ito ay hati ni DepEd Media Bureau Member Loris Gay V. Atienza ng Valley Cruz Elementary School. Para naman sa usaping pangkaayusan, natapos na ang Phase 1 ng isinagawang school evaluation sa paaralang elementarya ng Valley Cruz noong Lunes at 12 ng Disyembre. Sa pangunguna ng taga-Masid Pampurok na si Ginang Marcelina Arenas at Education Program Supervisor 1 ng EPP na si Ginoong Alexander Neri ay isinagawa ang pagbisita sa 18 silid-aralan at gardens ng mga guro ng VCES. Binusisi naman ng mga punong guro ng ika-9 na distrito ang mga forms ng mga kaguruan tulad ng Teacher's Portfolio, Form 137, Form 138, mga school forms at iba pang mga mahalagang dokumentong dapat ay mayroong nakahanda sa mga guro. Sa tulong ng mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang stakeholders ay sama-samang pinaghandaan ng paaralan ng pagsasaayos ng kani-kaniyang assigned areas. Layunin ng isinagawang evaluation and monitoring na maganyak ang mga paaralan na mapaunlad at mapalakas pa ang sistema ng paghahalaman bilang panustos sa mga feeding programs ng mga ito. Ilan sa mga batayan para sa mga mananalo ang partisipasyon ng mga mag-aaral, guro at iba pang stakeholders, kaayusan at kalinisan ng mga silid at forms, ang pagkakaroon ng variety o iba't ibang uri ng edible plant sa paaralan, ang disenyo, ganda ng mga urban gardens at ang paggamit ng organic gardening at iba pang teknolohiya sa paghahalaman. Sa kasalukuyan ay nasa Tabulation Committee pa din ang resulta ng isinagawang evaluation. Samantala, inaasahan na sa darating na Pebrero naman ang itinakdang second phase ng naturang school evaluation na sustainability naman ang titingnan. Hatid pa rin sa atin ang ulat na ito ni DepEd Media Bureau Member Doris Gay V. Atienza ng Valley Cruz Elementary School.
Para naman sa usaping kausayan ng mga mag-aaral, muli na namang ipinakita ni na Royce Alexander Chua at Jaika Alteia Pahe ang kanilang galing sa nakaraang 2016 YMCA National Academic Olympics na ginanap sa YMCA of the Philippines Headquarters, Ermita, Manila noong Disyembre 2 hanggang 4 taong kasalukuyan. Nakuha ni Chua ang ikatlong pwesto sa larangan ng Bible Quiz at ika-apat na pwesto naman sa larangan ng solo ang nakuha ni Pahe. Tampok sa nasabing paligsahan ang mga nanalo sa regional level kung saan naging magkakatunggali ang mga nagsipagwagi sa iba't ibang larangan ng tagisan ng talino sa iba't ibang aspeto ng kahusayan tulad ng pag-awit, pagsulat, pagguhit at pagsayaw. Naging bahagi sa pagsasanay ni Chua at Pahe ang kanilang mga gurong tagapayo na sina Ginang Maribel Arcega, Ginang Maria Fe Dumalanta, Ginang Helen Grace Angeles, at Ginoong Lester Rufino na ayon sa kanila ay napakahusay ng lahat ng kalahok sa nasabing patimpala. Tinaguri ang local YMCAs in the Philippines ang mga kalahok sa nasabing patimpala. Ang balitang ito ay naitala pa rin ni Helen Micoco, DepEd Media Bureau member mula sa Science High School. Para naman sa usaping pagtutulungan ng mga paaralan, tagumpay ang pagbabahagi ng Science High School sa programang School-to-School Partnership Program ng Kagawaran ng Edukasyon para sa huling linggo ng pagsasagawa nito. Ang nasabing programa ay may pamagat na seminar workshop on learner-centered learning and creation of instructional materials for K-12 classroom instruction na isinagawa sa Mabini Homesite Integrated School nitong December 2 to December 9 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Ginoong Alberto Santos, punong guro ng Science High School, ang nasabing programa sa pagbati at si Ginoong Artemio Dionisio, punong guro ng Mabini Integrated School bilang pagtugon. Nilahukan ng mga guro ng Mabini Homesite Integrated School at mga guro mula sa Science, Math at Language Department naman ang sa Science High School. Sa unang linggo ng gawain, ibinahagi ng mga guro ng Science High School ang iba't ibang instructional materials na maaaring gamitin sa pagtuturo kung saan ang mga ito rin ang magsisilbing output ng mga guro ng MHIS para sa iba't ibang asignatura sa pamamagitan ng kani-kanilang sariling gawa. Sa ikalawang linggo naman ang pagpapakitang turo ng mga piling guro ng Science High School ang siyang naging tampok. Nagbahagi sina Ginang Raquel Muana Abolencia at Ginang Teresa Reyes para sa asignaturang Science at Ginang Helen Vicoco para sa Filipino. Naging makabuluhan ang nasabing gawain para sa bawat guro na naging bahagi ng nasabing seminar workshop. Ang ulat na ito ay mula pa rin kay Helen Vicoco ng Science High School. At iyan ang mga balitang nakalap ng DepEd Media Bureau. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.